지술처럼 내 맘의 서름이 아라리 맺힐 때 아침 동산에 오르나 작은 미소를 배웠나. I'm Anita Gumaya from Mountain Province, but of course, I'm here in Bambang now. Ako po si Pastor Pedro M. Abigat. I'm Dominga Gudaren Dominguez, currently cashier ng King's College of the Philippines, Bambang. Ako si Mr. Lambrets Rigodon, automotive instructor. At the same time, motor pulko student. Ako si Jesse Bade from San Antonio North and isang empleyado dito sa King's College of the Philippines. Nakilala ko si Pastor Con noong 1998 nung nag-aral ako ng Bible School sa Sabangan Mountain Province. I counted him as my mentor in the ministry. He is my teacher in the actual ministry in the field. Yung first encounter sa kanya, looking at it, he was really kind. He was a jolly pastor. Of course, he was quite strict. Being a missionary, there are times wherein he have to raise his voice a little bit, but of course, that's way of learning. That's how I found him. Naging driver niya ako saan mapunta, especially pag nagsusundo kami ng mga Korean missionaries. Ako yung nagdadrive para sa kanya. Nung pumunta siya doon sa amin, he came as a missionary. Sumali kami ng children ministry, church activities, and as you can see, masasabi kong I'm one of the fruit doon sa ministry ni Pastor Con. Bilang isang empleyado, masasabi ko na si Pastor Con is una, tinuring niya na yung mga empleyado niya is anak niya. So we can Pastor here, our guest, and of course the first president. Alam ko si Pastor Juan. Doon mo na makikita na parang naging ama. Part is naging ama siya sa faith, and then physically pag na-build up kasi ang relationship sa church is magiging comfortable as family. Though iba siya sa nation, hindi siya purely Filipino, but in his mind, sabi niya, in my mind, in my heart, I'm a Filipino, sabi niya. Sa lahat ng nasasakupan niya, very caring siya sa lahat ng mga tao sa paligid niya, ganun. Especially within the umbrella of the ministry. Lagi niyang tinatanong kung okay ka ba or okay ba ang buhay, ganun. Chine-check niya yung kung ako ay safe. Lagi niyang tinatanong kung meron akong pera, ganun, na gamitin sa traveling. Well, he's a brother. Into some of the students, he's a father. And of course, he's a pastor and a missionary. Then pag minsan kasi
minsan lang siya pumupunta dun sa amin. Siya yung mag-embrace sa'yo. Siyempre, pag nasa probinsya ka, di ba, yung itsura natin, hindi siya magdadalawang isip na embrace ka. Still na, you come here, sabihin niya sa inyo. Kaya gustong-gusto ng mga bata. Tayong mga Filipino, gustong-gusto natin ang mga foreigners. Kaya pagdating namin sa isang specific area, lagi namang nawe-welcome siya. Si Pastor, maganda siyang kasama, masaya. Very humble siya. Kung minsan, stricto, pero tama yung pagka-stricto. Napagbigay siya, iniisip niya yung kapakanan ng iba compare sa sarili niya. Pastor Con is a good leader, a good father, and a good missionary. Asalin pagi po, asalin pagi po pastor. Wait, wait. Kung sumakay kami ng mga jeepney, lagi kaming nakasakay sa top load. Top load ng mga jeepney. Mas unahin niyang safety ang mga visitors niya na sila ang sasakay sa loob ng sasakyan. Kaming dalawa at yung mga iba pang NLPC pastors ay laging nasa top load ng sasakyan. Kahit papaano ay masaya naman. Parang ingredients ng ministry. Yung pagganon niya, Usually kasi pag na-surprise, sabi niya surprise, hindi mo alam na meron siya. Pag nasa likod, bigla ka lang igaganyan. Pag talikod mo na ganyan, siya pala yun. Yun pala is niya, parang pamansin lang. Hindi lang niya alam na malakas pala yung pagganyan niya sa'yo. Huy, kung sa atin sana, huy. Sabi niya, hello. Pero sa kanya is wala pala. Pastor, pag sabihin mo, it's so painful. And then, sorry. Sasabihin sa'yo. Masasurpresa ka na lang pag nakatayo kang ganyan, hindi mo alam na meron. Ginanyan sa'yo, tapos, ganyan. Tapos i-embrace ka niya. Sa last na nakita ko sa kanya last January, doon ko talaga na-feel na very loving siya. Galing kami dito, mga employees, pumunta kami sa Benguet. Tapos, nung nakita niya kami ng mga empleyado, talagang tuwang-tuwa siya, niyakap niya kami. So, kahit nahihirapan pinakita niya na hindi, kaya niya na tumayo. So, yun ko talaga na-feel na grabe yung pagmamahal niya sa kanyang mga employee. Ginawa niya, tinuring niya na as family. Masasabi kong fatherly siya sa lahat kasi hindi siya namimili ng bata na kakausapin. Basta gusto mo siyang papansinin ka niya. And then, as you can see also in the school, pag nandyan siya, he will talk everybody who wants to talk to you. Hindi siya namimili. Doon kasi sa amin, may bata may baby na naipanganak na hindi siya makaihi. So, nung nakita niya yun is, siya na ang nagdala sa ospital. Siya yung umayos sa mga family na dalhin yung bata sa ospital. Kaya parang yun na ang naitatak sa akin na how, siya ay, yung puso niya. Very generous. Nasasabi natin na wala siyang pinipili. Kahit sino kung gusto niyang tutulungan niya. Kaya yun, hindi siya namimili ng tutulungan. Yun ang ma-appreciate ko sa kanya. Minsan pala biro. Maalala ko yung sabi ni Pastor Con na
Okay. You see Edgar, very paspas in Baguio. Here in Kalinga, very slow. So, Rigudon, take slowly. Masaya siyang kausap, masayang kasama, mapagbigay, then sacrifice, very sacrifice. Sabi niya sa akin, ang first na anak niya, yung lalaking anak niya, magkaedad kami. Kaya parang ine-express niya ang pagmamahal niya sa anak niya sa akin. Very fatherly. 오케이. 사랑하고 아이고, 사랑. 할렐루야. 할렐루야. 주 안에서 사랑하고 존경하는 신필수 목사님. 37년 동안 Before he died, before he had that sickness, he always tell me, Anita, just in case I'm gone, you have to look after my daughter. You have to see them, look after my family. So I said, wow, Pastor, what are you trying to say? Me? To be looking after your family? Yes, because you're a part of the family. So that's one thing that I will never forget. So even until now, I have to sit with that, you know. There are times that I have to be with Mom Eugene because she's the only one that's here. Siyempre talagang nasaktan bilang isang empleyado. Wala na yung founder namin na talagang binigay yung buhay niya dito sa Philippines. Nag-mission tapos nag-build up ng school para sa mga, hindi lang sa mga estudyante. Actually, siyempre sa amin mga empleyado. Masakit para sa bilang isang empleyado na mawalan talaga na founder. Pinagmamalaki nga namin na King's College is ang founder is buhay pa. Yun ang palagi namin sinasabi. Ang founder ng King's College is ang pagkakaiba sa ibang school is buhay pa yung founder namin. So yun. Kahit masakit ay tanggapin. Hindi pwedeng magtanong sa Panginoon sa ganitong pangyayari. Pero sa tingin ko, fulfilling naman kahit maagang pumanaw. Pero tinapos niya ang assignment niya. Yan. Yung pagsasama din. Laging kasama sa ministry. Sunduin ang mga Korean visitors sa airport, dalhin sa Baguio, dalhin sa Mountain Province or Kalinga, pabalik ng Baguio, pabalik sa airport. Ganun. So, yan. Halipat dito, ipakita ko yung sa iyo ang dating upahan niya. Yan. Dito siya ulit. This is the way. That's Pastor Paul. During those older days, during the days. And then, this is Paano maalala si Pastor Con?
it was really how much he should love to everybody. He really cares for everybody. He had lessons to all of the students. You have to learn how to greet one another. We got to say good morning. We got to bow our heads to one another. It's not only for Pastor Con, but it's done throughout, even until now. So if you meet somebody along the market or somewhere else, and if they bow to you, you know that they had come from King's College of the Philippines. Yung faith that he shared. Kasi ang puso niya is, he wants everybody to know Jesus in their heart. Kaya nga tumayo itong school just because of the vision na sana everybody will know Jesus Christ, yung salvation ng bawat isa sa atin. Kaya kung pwede sana, ayun ang iho-hold ng bawat isa na this is what Pastor Con shared to me, the love of Jesus. Na maalala nila na may isang founder, isang Korean missionary na binigay yung buhay niya dito sa Philippines. Inubos halos more than 30 years ang inubos niya dito sa Pilipinas. Ang family niya, dinala niya dito sa Pilipinas pang sila makipakita na ay may Diyos na nagmamahal sa mga tao. And gusto niya na lahat ng mga estudyante, kasi yun yung mission niya sa school, yung mga estudyante is makakakilala sa Panginoon. Yun ang palagi, yun ang isang na memory ko sa kanya, na always na pag nagsasalita siya, mamati kayo kay Jesucristo, say na pig sa amin. So yun yung nakita ko na yung passion niya is gusto niya na malahat ng mga pumupunta sa King's College is makilala ang Panginoon. Thank you sa kanya doon sa ginawa, lalo na doon sa place namin, kasi just because of that ministry na dinala niya doon, naging most peaceful na barangay doon sa amin. And yun, nakilala doon na pinakatahimik na barangay in all the municipality, barangays of the one municipality. Kaya nung na umuwi ako, is yun ang narinig ko na positive impact doon sa Christianity within the community. A very big thank you to Pastor Con. Siya yung taong nagpasok sa amin. Siya yung gumawa ng establishment KCP Bambang na doon kami nabubuhay ngayon. So marami kami, especially KCP Bambang family. Sa akin na lang, dito na ako first job until now. So 20 years in service. Thank you very much, Pastor Con, for the school you built. Ang last word na masasabi ko talaga sa kanya is salamat, Pastor, sa iyong buhay na shinare mo sa amin, sa mga estudyante at sa mga tao dito sa, hindi lang dito sa Vizcaya, Mountain Province. Sasabi ko na halos dito na sa Philippines. Thank you, Pastor. We will continue the ministry. Yeah. Kahit iniwan niya ang ministry, we promise to continue. Yan. Actually, ang isang rason why I stay in PCP, sabi niya kasi sa akin is, I don't want to apply. Pero ang sabi niya sa akin when I work, first time na mag-work ako is, you serve the KCP for the Lord, not for me, sabi niya. Kaya ang ano ko naman, so that's my commitment sa kanya, na siyempre, siya nga is he do all his best for the mission. Diba? Yung mga churches na pinut up niya, na sa tulong niya is, they build up churches from different places.
bakit ako hindi ko kaya yung ito lang, simpleng tulong lang na to stay in the school, to serve the students na para kay God. So, yun ang nasa akin, and the environment kasi noon is walang problema dito, happy ka. Pagpasok ka sa school, no problem. Parang at ease ka lang because you're one family. Ang nafe-feel mo pagpasok mo is, I belong. Parang ganun, I belong to this place. Kaya nung namatay na siya, I realized, Lord, Pastor Con, how is this? Hindi ko na alam kung I shall continue or it's time to go to another place. Kaya sana lang, I know na Pastor Con naman is hindi siya namipilit. Anyway, kahit naman sinabi na ganun, if it's good in your heart, maintindihan naman niya. That's how I know him. Actually, ang promise ko is, nasabi ko rin sa kanyang anak, I will stay here at King's College pag gusto pa nila na mag-stay ako dito. Kasi gusto ko pa na yung naumpisan ni Pastor Chris, makikita ko yung bunga ng sacrifice ni Pastor hanggang sa darating pa na panahon. Before he passed away, we had a chance to visit him at Divine Hospital. That was the last prayer I said to the family. And I said, well, we cannot do anything, but we trust in the Lord. That's the only thing that we could do, is just to give everything to the Lord. I think during this visit with him, I told everything.